You should have just killed me. Mapait pero unremorseful na sabi ni Stefano. We're not the same, Stefano. I am not a killer. Tugon ni Liam. Kalalabas lang sa ospital ang pinsan niya, pero sa kulungan agad ang diretso. Stefano's arms were both gone. Gayunpaman hindi kakikitaan ng pagsisisi ang lalaki sa lahat ng ginawa nito. You are so full of yourself, Liam. Darating din ang araw mo, ang mahalaga dumating ng sayo. Show even a little remorse, Stefano. You killed not only the woman you claim to love, but also your own blood. His cousin laughed bitterly. You killed them. I didn't. It was your selfishness and love for money that killed them. You killed them, Stefano. I'm the bad guy now? Tila naiimposiblihan pa ito. You've always been, sagot ni Liam. Even before we met, we already ruined Lola's trust in you. Wala akong kinalaman sa lahat ng sinasabi mo na naging pagbabago. You made all the changes yourself. Tumawa ulit to. Pwede kang tumanggi, Liam. You did not. You took everything from me. You took Nikki from me. What am I supposed to feel? Tell me if you're good at everything. Siguro hingi ako ng isang pagkakataon. Babaguhin ang aking mga paraan. Yun ang dapat mong ginawa, Stefano. Dapat ginawa mong lahat para mapatunayan karapat-dapat ka. Si Lolo hindi Diyos. Maaaring baguhin ang kanyang mga desisyon kung nakita niyang karapat-dapat ka. Pero hindi mo ginawa, sa halip nagpunta ka sa iyong masamang paraan. Naging maganda ba ang pakiramdam mo nang tupisin mo ang buhay ni Nikki sa iyong mga kamay, ha? Galit ni Liam na tanong. Nikki's death was still a painful memory to him. He still wished he had done something to save her. Of course not. Saglit na wala ang matigas itong tingin. Sa isang napakabilis sa sandali na silip ni Liam ang pagsisisi sa mga mata nito. But if I can't have her, neither can you. Napailing siya. Sa mababaw na dahilan na yon kaya nito pinatay si Nikki, para lang di mapa sa kanya ang babaeng mahal din ito. That was absurd. Hindi ka na dapat dumating sa buhay niya, Liam. Then maybe she was still alive now. She could still be alive now, Stefano. If only you stop for a second and ask yourself if you really loved her. Bahaw na tumawa si Stefano. You should have just left her alone and waited for Samantha to grow up. Total mabilis mo naman siyang pinalitan. Nakakahiya ka, Liam. Pinagtaksilan mo si Nikki. You're impossible. Isn't that right, Groomer? He insulted him. Say anything you want. You know nothing. Are you ashamed to admit it? Just how desperate are you to get all of the Joss to marry a child? Stefano continued to mock. Well, that child grew up resembling Nikki so much. I understand if you're using her to replace her sister. Huwag mong isasali ang asawa ko sa usapan nito. I don't remember giving you the right to even mention her name. Kuyom ang mga kamaong putol niya sa pinsan. Liam. Tumawa lang to na para bang nakakatawang sinabi niya. Why are you so mad? Did I hit a nerve? No. Mabilis niyang sagot. It's just that you do not have the right to say her name after what you did to her. And to your baby? Muli itong tumawa. My deepest condolences, Liam. Liam counted down from 10 para makalma siya. There was no way he could give the bastard satisfaction. Don't worry. Dadalhin kita kung saan sila naroon. Patuloy pa nito. Do you honestly think makakalabas ka pa rito? I can send you to hell from here, Liam. Kumpiyansang sagot ni Stefano. I suggest you stop dreaming, Stefano. Literal at hindi na wala ka ng kamay. No one will work for you anymore. Bukod sa hawak na ni Liam ang ebidensya na magdidiyan sa lokasyon nito noong pinatay nitong pamilya ni Samantha, ang wala ring pakundangan nitong pag-amin kay Samantha ay nakarecord sa ongoing video call nito sa kanya noon. They had enough evidence kahit pa hindi na magsalita si Samantha bilang testigo. Kasama na doon ang pag-amin nito sa pagpatay nito sa ama at kapatid nito pati ng binata sa buhay ng ina nito. Sa madaling sabi, ginawa nitong madali sa kanila ang pag-amin nito sa krimen. Before I forget, something is here to wish you well in your new home. Tumayo siya. Ngumisi lang ito. Pero na makita ang pagpasok ng abuela nilang pinatay nito, ganoon na lang ang takot na rumihistro sa mukha nito. Stefano looked like he'd just seen a ghost. Surprised? Lola Cordelia asked. You're dead. The man exclaimed with real fear in his eyes. Wrong, their grandmother said. Inalalayan ni Liam ito para makaupo sa tapat ng pinsan niya na dinig pang na personal si kamatayan. Your plan failed, Apo. Nakita kong inilibing ka. Lumapit ka ba para makumpirman akong nailibing na nakita mo? But anyway, thank you for admitting that you are here all along. Not that it would still matter. You never really left in the first place. Napapangiti na lang si Liam sa lola nila. Lola Cordelia insisted on coming to see Stefano's reaction when he saw her alive.
She was right. His reaction was priceless. Lola Cordelia did not die. The maid's loyalty was with the old woman. She told her about the plan. She played along though just to see her children's reaction. Since they devised the plan to kill her, Stefano being the mastermind, Lola Cordelia thought they would show up in her wake to wash hands. Had they pretended to mourn, napapalampas ito ang ginawa nila, but they proved her correct that even if she would use a dummy in her coffin, they would not find out it wasn't real. Kasi wala silang pakialam. And that's how they committed a mistake. Their action along with the plan to kill her were enough grounds for disinheritance. Imposible. Nanlalaki pa rin ang mga mata ni Stefano. Posible, apo? Gaya kung gaano ka posibleng pumatay habang nasa ibang bansa ka. O mas tamang sabing habang nasa ibang bansa ang nagpapanggap na ikaw? Kaya ko ring magpalibing habang buhay ako. Hindi ka totoo. Hindi. Hindi. Lumayo ka sa akin. Patay ka na. And Stefano lost it. Nagkanda tumba-tumba to sa kinaupuan sa attempt na tumakbo papalayo. Mabilis tong nadaluhan ng mga gwardya ng kulungan. Si Lola Cordelia pa lamang ang galing sa hukay sa nakita nito. Paano na lang kapag nakita pa nito ang asawa niya? That was the reason he chose to keep Stefano alive, to give him a taste of hell while living. Hindi satisfying kapag namatay ito agad. Let's go, Lola. Inakay ni Liam mga buwera na kontentong pagkakangiti. Are we going to the hospital now? When can I see your wife, Liam? Samantha is still recovering, La. Ayoko mabigla siya kapag nakita ka. Let's wait until she's really okay, huh? As if may choice ako. Pagdating sa asawa mo, batas ang desisyon mo. Lola Cordelia pouted. You are very protective of her. Bahagya siyang umiti. Protective, huh? But he failed her many times. Ilang beses tong napahamak dahil sa kanya, and he hated every single time because he wasn't able to do anything to keep her out of harm's way. Napapikit si Liam na maalalang huli nitong sinapit. The bullet that pierced her chest came from his team. Hindi sa kanya dahil napansin niya sa huling segundo na nakita na sila ni Stefano. He did not pull the trigger, but the one beside him did. It was not meant for Samantha, at hindi man sa baril niya mismo galing ang bala. Parang siya na rin ang bumaril sa asawa niya dahil tao niyang nagpaputok. Accidentally, but it hurt his wife, and for that he could not forgive himself. Liam, Samantha is alive. Do not pull that lonely face, Para nabasang nasa isip niya, nalalo sa kanya ng lola niya. But I almost lost her. Ang dami kasing palpak. Well, that couldn't be helped. It was a sudden operation. They were able to get Stefano, but Samantha was also wounded. At kapag naiisip ni Liam na muntik nang mawala sa kanya si Samantha, pakiramdam niya hindi siya makahinga. Liam realized that Samantha was his life. Kapag nawala ito, mawawala rin siya. You did your best. She is alive and that's what matters most. Stop blaming yourself. I am sure Samantha is not blaming you either. Niyakap siya ni Lola Cordelia. Sa maikling sandali, napawi ang lungkot niya. Let's go home, the old woman continued. Liam nodded and they left the prison. Use. Sometimes I wonder why am I still alive? Is it for you to spoil me with visits like this? Meredith rolled her eyes at him. Nakasandal lang to sa headboard ng hospital bed nang abutan niya. Araw-araw ka narito, Liam. It's for you to realize that there's someone who is not yet ready to lose you. Liam answered, lightly pinching his friend's cheek. As if? Hindi fatal ang mga gunshot wounds ito dahil nakasot naman to ng bulletproof vest. Pero tinamaan kasi to sa braso at sa balikat. Have you made up your mind yet? Meredith sighed. Matagal na ako nakapagdesisyon, you know it. So I don't understand why you're still trying to convince me every day. Until you've tried everything, it's not yet over. Besides, you really want to leave me now? Pangonsan sa paniliyam. Got it. Natatawa nitong saway. Hindi mo ako madadala sa ganyan. Alam ko, masaya ka na. Hindi mo na ako kailangan, Liam. There's always a space in my heart for you, Meredith. Lumamlam ang mga mata ng kaibigan niya. I wish that space for me is bigger than Samantha's, but don't mind me. Tanggap ko na. No one told me to fall in love with my best friend anyway. Si Liam naman ang napabuntong hininga. Nandito na naman sila. Minsan naisip ni Liam na makukumbinsa niya ito kung sasabihin niyang mahal niya to. Pero ayaw niyang magsinungaling. Ayaw niyang mamuhay ng kasinungalingan si Meredith. Higit sa lahat ng kanyang puso, pag-aari lang ng isang babae, si Samantha. I am kidding, Liam. Mahina nga itong tumawa. Tsaka parang gusto ko siya. Mas mahal ka ni Samantha kaysa sa akin.
Ayoko mawalan ka ng kasing dalisay sa kanya. You deserve Samantha and Samantha deserves you. Ngumiti si Liam ng malumanay. Oo, naisip din niya. Wagas at walang kondisyon ang pagmamahal ni Samantha sa kanya. In all honesty, akala niya hindi niya deserve ang pagmamahal nito. Maraming beses siya nagkulang sa pagprotekta sa kanya, kaya pakiramdam niya hindi siya karapat-dapat dito. Pero gusto niyang magpaka-selfish at patuloy na tanggapin ang pagmamahal nito kasi hindi niya kakayanin kapag nawala ito sa buhay niya. If Samantha would only realize just how much she meant to him, baka matakot to. Gagawin ni Liam lahat sa kanyang kapangyarihan para mapanatili siya. I'm happy that she made it alive. You know what? I think I was more scared for her than for myself when you told me I was with that fake Stefano. I felt like I failed her miserably, and you? I told you many times, you didn't need to do that. Ginagap ni Liam ang mga kamay nito. Natutuwa ako na hindi ka masyadong nasaktan. Kung hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Meredith, subukan mo alternatibong lunas sa sinabi ng iyong doktor. Gawin mo ito para sa sarili mo. Huwag mong gawin to para sa akin o sa iba. Sige. Mabuhay ka para malaman mong higit pa sa layunin ng iyong buhay. Tipid tong ngumiti at binawi ang mga kamay nito sa pagkakahawak niya. Hindi ko talaga alam. Mahinang sabi nito. Pero iniisip ko yan, huwag kang mag-alala. Sana pag-isipan mo. Enough about me, Liam. Uy, sana maging katulad ni Samantha ang baby mo. Pag-iiba nito ng usapan. Ang kanyang pahayag nagpainit sa kanyang puso. Well, umaasa din siya. Pero sa ngayon under observation ng baby. Si Samantha mismo nasa ilalim ng mahigpit na pagsubaybay. Isang himala na nakaligtas silang dalawa at tila nakapagpasalamat si Liam sa Diyos na si Samantha at ang kanilang baby parehong palaban at nalaban. Napakalakas niya. Patuloy ni Meredith. Hulaan mo, pinaglaban ka ni Samantha at ng baby mo. I'm so glad I'll give you up to such woman. She placed my love for you to shame. Nagulat si Liam nang magitin ni Stefano ang sanggol. Hindi ito makumpirma ni Samantha sa oras na yon, pero nakita niya ang paghingi ng tawad at takot itong mga mata noon. Marahil ito'y para sa mga balitang hindi nagmumula sa kanya ng personal. Pero ano ba? May pakailan ba siya? Masaya naman siya, gayunpaman. Gayunpaman, priority niyang iligtas muna siya. Nang nalaman ng kanyang pagbubuntis, ang kanyang panandaliang kaligayahan, kailangan magpasya kaagad na anuman ang mangyari. Ang pagpapanatiling buhay ni Samantha ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil sa kondisyon niya, hindi niya inaasahan na makakarating ang kanilang baby. Kaya naman, nagpapasalamat talaga si Liam. Labis ang pasasalamat sa Diyos na naligtas niya pareho si Samantha at ang kanilang sanggol. Kung sakali kasi hindi nakaligtas ang baby nila, he wouldn't know how to tell it to his wife. Alam niyang malulungkot to at malidisappoint sa sarili. Liam was glad. Samantha wouldn't have to go through that. At ang unang bagay na ginawa niya na magising si Samantha, pasalamatan siya sa pagiging matatag. Kaya nailigtas ang kanyang sarili at ang kanilang sanggol mula sa tiyak na kamatayan. At alam mo, hindi ko pagsisisihan ang desisyon kung gumawa ng isang bagay para protektahan siya kahit kala pa ito kabiguan. Nagpasalamat siya sa ginawa mo para sa kanya. Mer? Oh, by the way, nakita na ba niya si Lola? Umiling siya. I plan to tell her gently. Hindi tulad nung sinubukan mong sabihin sa kanya ang pagkamatay ng isang tao. Tumawa si Meredith. Matutuwa siyang malaman na buhay si Lola. Alam kong ano? Naiinis siya sa akin dahil hindi niya ako pumunta kay Lola. Dinisin mo ang pangalan ko, Liam. Jeez, Meredith. Di naman ganyan sa Samantha. Sigurado ako mas nag-alala siya sa kalagayan mo nang di ka nagpakita. Tama ka. May utang na loob ako sa kanya noon. Papayagan mo ba akong bisitahin siya? Magpagaling ka muna, Mer. Inirapan siya nito. Liam knew. Tanggap na nitong hindi sila para sa isa't isa. He could feel it. Her fondness for Samantha was not fake. Alam niya, nakita nito ang dahilan kung ba't mahal niya ang asawa niya. Sige, lumayo ka ngayon na. Sa tingin ko darating ang aking doktor anumang minuto mula ngayon. Kailangan ko siyang makausap. Liam, hindi na ako bata. Protesta nito. Umalis ka na, okay? Tinaas niya pa ang kanyang mga kamay. Okay. Yumuko siya para likan ang pisngi nito. Be a good girl and consider my request, alright? I know. Ngumiti na malumanay si Liam sa kanya bago tumalikod. If he could do more for her, he would. After all, Meredith was one of the constants in his life since he became a Diyos. Malaki ang ginampanan nitong papel para makapag-adjust siya noon sa bago niyang buhay. She was one of the first to welcome him sincerely. Siya ay mabait, sweet at palagi nakalalay sa kanya.
Noon pa man mahal na rin niya ito, ngunit ito ay hanggang sa isang uri ng pagmamahal ng magkapatid. Minsan nakokonsensya siya dahil alam niyang may gusto ito sa kanya, ngunit ano pang magagawa niya? Hindi niya kayang magsinungaling sa kanya, at di niya kaya magsinungaling sa sarili niya para lang mapasaya siya sa isang malaking kasinungalingan. Naging tapat si Liam sa kanya simula pa lang, at alam ni Meredith ng kanilang pagmamahalan hindi magiging ayon sa gusto nito. Gayunpaman ito'y matigas ang ulo, pero sa pagkakataong to naisip ni Liam na sa wakas, tinanggap na ni Meredith ang katotohanan at si Samantha naging posible. Tumingin ulit si Liam kay Meredith bago siya makarating sa pinto. Ngumiti ang babae sa kanya at nang makilala niya ito halos buong buhay niya, alam niyang totoo ito. Sa wakas, tunay na masaya si Meredith para sa kanya. Ngayon, oras na pang pumunta sa kanyang asawa. I think our baby is moving. Samantha laughed softly at what Liam said. Nasa tiyan niya ang kamay nito at dinadama yon kahit hindi pa umuumbok. Is that so? Alam niya mang imposible yon dahil ilang linggo pa lang naman ang sanggol sa sinapupunan niya. But she did not have the heart to correct him. Liam was just excited. Then, get ready, Liam. I'm sure paglabas niya isa siyang makulit at malikot na bata. Maganda rin, mabait, matalino, matapang at mana sa mama. Liam smiled gently at her. That warmed her heart. Samantha was happy. So happy. You want a daughter? Kahit son o daughter, ayos lang. Ang importante pareho kayo maging maayos ng anak natin. Umusod to para masuyo siyang hawakan sa kanyang pisngi. I love you, sweetheart. I love you too, Liam. Liam bent to kiss her lips softly. Gustong maiyak ni Samantha. She could feel her husband's love for her and she was ashamed that she caused him to worry too much then. Pero sa kabila ng padalos-dalos sa pagpayag niya na makipagkita kay Stefano and eventually falling into his trap, Liam never blamed her. Sa katunayan, wala siya narinig maski ano rito maliban sa paulit-ulit na pakiusap ito na lumaban siya para dito nung halos mamatay na siya habang nasa bisig siya nito. Liam was scared. She was scared too. Akala na Samantha noon katapusan na niya. Akala na hindi siya makakahingi ng tawad na hindi niya sinabi dito tungkol sa baby nila. That she was sorry that he had to find it out through Stefano. Pero hindi naman siya hiniyaang mag-sorry man lang ni Liam. It was as if he knew she was going to say sorry about it, that every time she would try, he would just seal her lips with a kiss. Samantha figured that he did not want her to apologize nor blame herself when he said that everything was alright, that he was happy that she and their baby both survived. Kailan daw ako lalabas ng ospital? Tanong ni Samantha nang pakawalan ni Liam ang labi niya. Malapit na, mahal. Nais lang namin matiyak na wala nang banta sa'yo at sa sanggol. We are fine already. Giit ni Samantha. Her gunshot wound was not fatal. It could have since it was in the chest, but a miracle took place and she was alive. But their greatest miracle was their baby. When she was hurt in the stomach, akala ni Liam mawawala to. When she was shot, akala niya bibitaw na to. But no and behold, the baby was alive. Lumaban din to. Kasama ni Samantha itong lumaban. We wanted to make sure, Samantha, so just be a good girl and keep recovering. I'm getting bored here. You need to get rested. It's not just, in here is your baby. Inawakan pa ulit ni Liam. He was right. She is a mother now. There's someone outside who wants to see you, but before I let her in, gusto ko humingi ng sorry sir dahil naglihim kami sa'yo. Napakunot noo si Samantha. You are not hiding a mistress, are you? Biro niya. What? Nagulat to sa tanong ni Liam. No, mariin itong dagdag. Sweetheart, you're the only one in my life. I'm kidding, Liam. She laughed softly at him. Di siya pa pwedeng tumawa na sobra, else Sir Wood might respond. Why would you ask that? Medyo worried pa rin ang tinig ni Liam. Dahil masyado kang seryoso, nagsorry ka pa. Sa pagkakaalam ko, wala kang ginawa sa akin na dapat humingi ng tawad. Talaga, Liam? Ano bang inihingi mo ng tawad? Sabi ko kasi sa'yo may namatay pero hindi. Ako. Nagsinungaling kami dahil gusto namin gawin totoo hanggat maaari sa mata ng mga taong nagtangkang pumatay sa kanya. Samantha could not believe it. Wala pong pangalan pero alam na niya. At naging emosyonal siya dahil akala niya na wala na sa kanila ng tuluyan. Si Lola ba? Tanong ni Samantha sa basag na boses. Umaasang tama nga siya. Tumango si Liam. I will let her in, okay? Sabik si Samantha ang tumango at hinintay si Lola Cordelia. Pagkapasok pa lang nito, kumuwala ng mga luha niya.